GR number 23-siyamnaput-siyam-siyamnaput-lima June 15, 2022 Ang empleyado ng gobyerno ay humawak ng posisyon bilang kalihim sa Passport Division ng Department of Foreign Affairs, DFA. Noong 5 ng Setyembre taong 2002, nagsampa ng complaint affidavit ang legal wife sa CSC na sinasabing sa panahon ng kasal nila ni Mr. ang kanyang mister ay nakipag-second marriage sa isa pang government employee noong February 3, 1997. Ito ang nagudyok sa legal wife na magsampa ng criminal na kaso ng bigamy sa Regional Trial Court, RTC. Sa arraignment, umamin na guilty ang government employee at mister, na nagresulta sa kanilang conviction para sa krimen na bigamy. Ang desisyon ng korte ay naging pinal at executory noong 8 ng Oktubre taong 2002. Sa kanyang counter affidavit, ang empleyado ng gobyerno ay nagpahayag na, A. Ipinakilala ni Mr. ang ideya ng kasal noong siya ay nabuntis. B. Wala siyang kaalaman na dating kasal si Mr. nang pumayag siyang pakasalan siya. C. Kalaunan ay nalaman niya ang tungkol na dati ng kasal si Mr. sa legal na asawa noong Abril taong 1996. D. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang anak, na nagtulak sa kanya na pakasalan si Mr. noong 3 ng Pebrero taong 1997. Noong 27 ng Setyembre taong 1999, ang Regional Trial Court, RTC, ay nagbigay ng desisyon sa isang kasong sibil na nagdedeklarang walang bisa ang ikalawang kasal ng manggagawa ng gobyerno at Mr. At F. Noong 16 ng Agosto taong 1999, nagsampa si Mr. sa RTC ng petisyon para sa deklarasyon ng nullity ng kanyang unang kasal. Ang CSC-NCR, sa pamamagitan ng formal charge, ay kinasuhan ang manggagawa ng gobyerno para sa administratibong pagkakasala ng crime involving moral turpitude. Bilang depensa ng manggagawa ng gobyerno, sinabi niya na noong 29 ng Hulyo taong 2004, naglabas ng desisyon ng RTC na nagdeklarang walang bisa ang kasal ng unang asawa at ni Mr. Kasunod nito, noong 4 ng Setyembre taong 2004, ang manggagawa ng gobyerno at si Mr. ay nagpakasal sa Tokyo, Japan. Sa desisyon nitong 19 ng Hunyo taong 2014, napatunayang guilty ng CSC-NCR ang government worker sa administrative offense of conviction of a crime involving moral turpitude. Siya ay pinatawa ng parusa ng pagkatanggal sa serbisyo, kasama ang mga accessory penalty. Ito ay dahil sa ang krimen ng bigamy ay nagsasangkot ng moral turpitude. Dahil napatunayang nagkasala ito alinsunod sa kanyang pag-amin o guilty plea at sa desisyon ng hukuman ng paglilitis, walang duda na may kalakip itong pananagutan na administratibo. Sa desisyon nitong 5 ng Enero taong 2015, pinagtibay ng CSC proper ang desisyon ng CSC-NCR. Idinagdag nito na ang kanyang depensa ng haba ng kanyang serbisyo sa loob ng 20 taon ay hindi magagamit. Ang administratibong pagkakasala ng conviction of a crime involving moral turpitude ay may parusang pagkakatanggal sa serbisyo. Gayunpaman, sinabi ng korte na ang depensa ng manggagawa ng gobyerno ay hindi maisasaalang-alang dahil ang kanyang pagkakasala ay itinuturing na isang mabigat na pagkakasala, kung saan ay ipapataw ang parusa na pagkatanggal sa serbisyo sa first offense. Sinabi din niya na hindi niya kasalanan at siya mismo ang naging biktima. Wala siyang kriminal na layunin sa pagpapakasal sa isang lalaking may asawa, ginawa lamang niya ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Isa pa, siya ay isang natatanging empleyado noong panahon niya sa DFA. Sa simula, sinabi ng korte na ang manggagawa ng gobyerno ay hindi tumututol na siya ay nagkasala ng administratibo dahil sa conviction of a crime involving moral turpitude. At ang krimen ni bigamy, kung saan siya hinatulan ay isang kasong kriminal na sa harap ng korte ng paglilitis, ay isang krimen na kinasasangkutan ng moral turpitude. Ang binatikos niya ay ang pagpapataw ng CSC ng parusa ng pagkatanggal sa serbisyo dahil sa kanyang administratibong pagkakasala. Isinasaalang-alang na ang kasong administratibo laban sa kanya ay sinimulan noong 1 ng Hulyo taong 2003, ang mga naangkop na panuntunan ay ang CSC Resolution No. 791,936 o ang Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service, URACCS, na pinagtibay noong 1999.
Ang URACCS ay nagsasabi na ang administratibong pagkakasala ng conviction of a crime involving moral turpitude ay isang mabigat na kasalanan na may parusang pagkakatanggal sa serbisyo sa unang komisyon. Ang tanong ngayon ay kung ang mga nagpapagaan na pangyayari na kanyang hinihingi, ibig sabihin, tagal ng serbisyo, unang komisyon, at natitirang pagganap, ay applicable ba sa kanyang kaso. Ang mga katotohanan dito sa kaso ay hindi nagbibigay katwiran para mapagan ang itinakdang parusa. Ang haba ng serbisyo ay isang alternatibong pangyayari na maaaring makapagpahina o magpapalubha, depende sa mga sitwasyon ng kaso. Ito ay hindi isang magic word na automatikong maituturing na nagpapagaan ng parusa kapag napatunayan. Hindi rin ito maaaring ituring bilang isang nagpapagaan sa pangyayari kapag ang pagkakasala na ginawa ay napatunayang malubha. Ang administratibong pagkakasala ng conviction of a crime involving moral turpitude ay isang mabigat na pagkakasala, na may kaparusahan ng pagtanggal sa serbisyo. Ang bigamy ay hindi maaring basta-basta dahil ang komisyon nito ay sumasalamin sa karakter ng tao. Ito ay nagsasangkot ng moral turpitude, ang manggagawa ng gobyerno ay tahasang binaliwala ang batas sa pagpapakasal sa isang lalaking may asawa sa kabila ng kanyang kaalaman tungkol sa dati at kasalukuyang kasal ng lalaki. Ito ay nagpapakita ng kanyang moral na kasamaan at nagdulot ng mga seryosong pagdududa sa kanyang kaangkupan at integridad upang magpatuloy sa serbisyo publiko. Inaasahan na ang isang pampublikong tagapaglingkod sa lahat ng oras ay dapat magpakita ng pinakamataas na diwa ng disiplina at integridad hindi lamang sa pagganap ng mga tungkulin, kundi maging sa personal at pribadong pakikitungo sa mga tao. Tama ang sinabi ng CA na ang haba ng serbisyo ng manggagawa sa gobyerno at ang kanyang invocation ng first offense at outstanding performance in service ay nabigong makumbinsi na pababain ang penalty. Una, malinaw na isinasaad ng URACCS na ang pagkakasala ng conviction of a crime involving moral turpitude ay may parusang pagtanggal sa serbisyo sa unang komisyon. Kaya naman hindi ito maaaring isaalang-alang ng korte dahil malinaw ang mga panuntunan sa pagsasabing ang isang unang beses na pagkakasala ay dapat tanggalin sa serbisyo. Pangalawa, ang kanyang panawagan sa mga ito ay walang batayan sa ilalim ng mga panuntunan. Bagamat ang korte sa ilang mga kaso ay pinahahalagahan ang nagpapagaan ng mga pangyayari sa hindi pagpataw ng parusa ng dismissal, ang pagpapagaan ng mga parusa ay ginagawa sa bawat kaso depende sa paratang at sa totoong pangyayari. Kaya naman, hindi automatiko na ang parusa ng dismissal ay hindi ipapataw dahil lamang sa pinagaan ng korte ang parusa sa ibang kaso, kung isasaalang-alang ang mga nabanggit, ang pagpataw ng parusa ng pagkatanggal sa serbisyo sa mga manggagawa ng gobyerno ay nararapat.